Mga pasahero na uuwi sa probinsya, inaasahang dadagsa at hahabol sa mga biyahe ngayong araw. Itaas na code white na kahandaan sa posibleng pagdating ng mga pasyente sa pagpapalit ng taon. Tiniyak. Ilang manggagawa mas pipiliin na magtrabaho kaysa magbakasyon ngayong long holiday. South Korean lawmakers bumoto pabor sa impeachment ni Acting President Han Duck-soo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kakayod pa rin ang ilang kababayan sa paparating na long weekend mula December 28 hanggang January 1. Ang mga frontliner namang may duty pa rin kahit holidays, uunahin munang makapagsilbi sa bayan at babawi na lamang sa kani-kanyang pamilya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mas masaya ako kasi bukod na naka-duty ako, nakakapaglingkod pa ako sa kapwa ko, nakakapaglingkod pa ako sa Panginoong Diyos. Excited na ba kayo sa paparating na long weekend? Simula araw ng Sabado, December 28, 2024 hanggang January 1, 2025, bakasyon na ang karamihan sa atin. Isang regular holiday ang December 30 na Rizal Day. Samantalang special non-working day naman ang December 31 na huling araw ng 2024. Isang regular holiday din ang January 1, 2025. 5 araw na bakante para muling makasama ang pamilya, makapag-chill at makapagpahinga. Pero ang ilang kababayan, mas pipiliin pa rin kumayod kahit nakabakasyon na ang marami. Practical naman na kasi tayo mga Pilipino eh. Alam mo naman tayo mga Pilipino, masipag, mas gusto pa ang magtrabaho kaysa magbakasyon. Oo, kasi siyempre needs din naman natin ng pera. Kasi need rin ng pamilya ko ng pera. Busy po, marami pong kasing event sa hotel ngayon eh. Bukod sa kanila, may ilang kababayan ding pinili pa rin magkaroon ng duty kahit long weekend na. Kabilang na ang mga nagsisilbi sa essential services upang mapanatili ang seguridad, kaligtasan, kaayusan at kapanatagan sa gitna ng holidays. Gaya ni Ronald Cuevas, isang treatment officer sa South Caloocan Disaster Response and Management Division. Mahabang panahon naman natin nakakasama ang ating pamilya. Itong holiday na to at iukol muna natin yung kapirasong panahon na to sa lungsod ng Caloocan at sa mga ibang karatig lugar natin na manlalakbay na dumadaan dito sa Caloocan. Gusto lang natin mapabuti, malagay sa tiyak na kaligtasan. Si Richard Aquino naman ay isang traffic enforcer sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nakatalaga na ring gampanan ng tungkulin sa gitna ng pagbabakasyon ng marami. Bayan muna bago pamilya. Pero pagkatapos naman nito, pwede namin i-accept itong bakasyon na to, itong mga holiday. Saludo naman para sa mga kababayang masaya pa rin sa pagsilbi sa bayan para makapamuhay ng payapa at ligtas ang mga kapwa mamamayan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak na Meralco sa kanilang customers ang kahandaan na rumusponde sa mga posibleng alalahanin sa serbisyo ng kuryente sa pagpapalit ng taon. Pinaalalahanan din nila ang publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente upang makaiwas sa aksidente. Mananatiling nakaantabay 24/7 ang mga crew na Meralco para matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na nasa 8 milyong customer nito. Marami pa rin sa mga kababayan natin ang pauwi ngayon sa kani-kanilang mga probinsya para sa long holiday. Kaugnay nito na itala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang pinakmataas sa bilang ng mga pasahero na dumagsa sa terminal ngayong taon. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, marami pa bang humahabol sa mga biyahe sa mga bus terminals ngayong araw?
Monica, napuntahan natin yung Parañaque Integrated Terminal Exchange at saka yung mga bus terminal dito sa may Cubao sa Quezon City. Marami pa rin ngayon yung mga bumabiyahe dahil nga doon na rin sa long weekend na inaasahan mula ngayon hanggang sa December 31 na hanggang doon sa selebrasyon ng pagpapalit ng taon. Pero may ilang terminal dito sa Cubao sa Quezon City na ang mga pasahero ay yung mga regular na lang na bumabiyahe, yung mga malalapit na probinsya kagaya ng Bulacan. Ayon nga sa PITX, na sorpresa rin sila sa dami ng mga pasahero na hanggang ngayon ay nagdadagsaan. Pakinggan natin ang tinig ni Jason Salvador, ang Head of Corporate Affairs at spokesperson ng PITX. We were pleasantly surprised sa numbers natin. No? We anticipated many but not this big. Pagkatapos ng December 25, inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na unti-unting mababawasan ang mga pasaherong bibiyahe pauwi ng probinsya. Pero ngayong araw, December 27, tila wala pa ring hintuan ang mga pasaherong pumapasok sa terminal. Ayon kay Jason Salvador, ang Head of Corporate Affairs at spokesperson ng PITX, ngayong taon ay naitala nila ang mga record-breaking na bilang ng mga pasahero mula nang naitayo ang terminal. Bago pa man ang December 25, umakyat na sa higit 200,000 ang average na foot traffic kada araw, kung saan ang pinakamataas ay nasa 230,000. Talaga namang nanunumbalik na yung tiwala ng ating mga kababayan sa pagbiyahe sa land transport. No? Kung noon, after going through a pandemic, medyo nag-aatubili pa sila, pero ngayon talagang balik na talaga yung kanilang tiwala. Maaari din anyang nadagdagan ang mga pasahero ngayon o ngayong taon sa PITX dahil sa pagbubukas ng LRT1 na direktang nakakonekta sa terminal. Mula sa Quezon City, mas madali nang nakakapunta sa PITX ang mga bibiyahe para magbakasyon. Samantala ngayong araw, inaasahang aabot sa 180,000 ang bilang ng mga pasahero na uuwi sa probinsya para sa long weekend hanggang December 31 o sa pagpapalit ng taon. This is the beginning of a long weekend, no? So karamihan sa mga kababayan natin na nagsipagpasok pa sa kanilang mga hanapbuhay, sa kanilang mga trabaho, kahapon, saka ngayon, ngayon pala magsisiuwi yan sa kanilang mga probinsya. Ang abiso ng PITX sa mga bibiyahe, huwag magdala ng paputok dahil agad itong kukumpiskahin sa inspeksyon pagpasok pa lang ng mga entrance ng terminal. Kasama ang mga paputok sa ipinagbabawal sa terminal dahil maaari itong maging dahilan ng sunog at peligro kapag nailagay sa mga compartment ng provincial buses. Sana iwasan nila yung mga ibang bagay tulad ng mga mabilis lumiyab, yung mga highly flammable, di ba? Lalo-lalo na New Year. Siyempre, yung iba dyan gusto magdala ng pailaw, paputok at kung ano-ano pa. Iwasan na po natin to kasi alam naman natin na mabilis po ito lumiyab. Kahapon, marami pa ring mga illegal items ang nakumpiska gaya ng mga patalim, lighter, flammable materials at maliliit na tangke ng gasol. Monica, sa mga oras na to, no, yung datos na nakuha natin sa PITX, nasa lagpas 100,000 na yung foot traffic na naitatala sa terminal. At yung bilang na yan ay talagang mas mataas doon sa inaasahan ng PITX dahil nga dumadagsa pa rin yung mga pasahero. Dito naman sa area sa may Cubao, itong area na ito na northbound papunta ng Kamuning flyover, nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Mula kahapon hanggang sa January 2, pinayagan ng MMDA yung mga provincial bus na dumaan dito sa EDSA
ng buong araw. Expectedly, dapat maluwag na yung daloy ng mga sasakyan dahil nga nakauwi na sa probinsya yung ating mga kababayan na magbabakasyon. Pero sa ngayon, nakakaranas pa rin tayo. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Paulit-ulit ang pagpapaalala ng Department of Health sa masamang epekto ng paggamit ng paputok, lalo na sa mga menor de edad. Bunsod nito, napipilitan ang concern ng mga magulang na mag-isip ng mga alternatibong paraan upang maipagdiwang ang pagpapalit ng taon nang hindi na gumagamit ng mga mapinsalang paputok. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ngayong sunod-sunod ang mga okasyon, ano-ano nga bang mga alternatibong pampaingay at pailaw ang ginagawa ng ilang pamilyang Pilipino upang tuloy pa rin ang kasiyahan ng mga bata? Magandang gabi sa iyo, Nel. Iba't iba ang paraan ng mga Pilipino pagdating sa pagdiriwang ng mga okasyon. Karamihan sa mga ito ay pagpapailaw at pag-iingay, katulad na lamang ng paggamit ng mga paputok. Ngunit dahil sa banta nito sa kaligtasan at kalusugan, mariin na paalala ng mga otoridad na huwag na itong gamitin. Kaya naman bilang pag-iingat, ibang paraan na lang ang naiisip ng ating mga kasangbahay upang mag-ingay at magsaya. Si Tatay Edison bilang nais gumawa ng magandang halimbawa sa mga anak ay hindi magpapaputok sa kanilang gagawing okasyon. Okay lang. May maraming paputok. Baka gayahin ng mga anak ko, delikado. Turotot or yung sound system or yung mga blow horn. Si Nanay Iluminada hindi rin magpapaputok ngayong taon para sa kapakanan naman ng kanyang mga apo. Wala, turotot lang. Turotot lang. Kung may magpapuntok sa kapitbahay namin, manunod na lang kami. Aniya, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang pamilya kaysa makisali pa sa nagpapaputok sa paligid. Ganito rin ang pananaw ni Aling Sheila dahil bukod niya sa posibilidad na maputukan ay masama rin sa kalusugan ang mga residue na galing dito. Syempre bata yun mabuti na naging at saka yung amoy niya, yung pulbura, yung usok, bawal sa bata yun. Kaya turutot na lang siya. Dito sa Divisoria Market, maraming nagtitinda ng mga turotot, iba't ibang kulay at haba. Iba't iba rin ang presyo, depende sa disenyo. Nagkakahalaga mga ito ng 35 hanggang 80 pesos. Mayroon ding mga promo kung saan 4 na turotot na ang mabibili sa halagang 50 pesos. Patok rin ang mga makukulay na laruan na pwedeng pagkaabalahan ng mga bata gaya ng mga wand na tumutunog habang winawagayway kaysa madisgrasya sa mga kaputok. Ay magtitinda sa Divisoria, patok din sa mga sikiting ang mga laruan gaya ng bubble gun o yung laruang naglalabas ng maraming babo. Yung bubble gun po namin, worth it naman siya sa budget kasi is around 150 lang siya. And for kids na rin siya, attraction for kids, adult na rin. And maganda naman po siya pagdating pa ng this New Year Eves. Kung wala namang time bumiyahe, ngunit gusto pa rin na mayroong prop sa celebration, pwede namang bumili online. Nauuso ngayon ang mga portable speakers kung saan po pwedeng magkaraoke ang magkakapamilya o magkakaibigan na isa ring paraan upang mapasaya ang selebrasyon. Samantala, patuloy ang mahigpit na pagpapaalala ng Department of Health o DOH na huwag nang gumamit ng mga paputok, lalo na at tumataas ang mga nabibiktima nito araw-araw. Nel, ayon sa pinakahuling ulat ng DOH ngayong December 27 alas 6 ng umaga, ay 101 cases na ang naitatalang firecracker-related injuries kung saan karamihan sa mga ito ay mga menor de edad. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Nel. Maraming salamat, Evan Alvarez mula sa Maynila. Sinira at binaon na sa lupa ng Bulacan pulis sa mga nakumpiskang iligal na paputok sa Bulacan. Nagbabala naman ang pulisya sa mga dealer at manufacturer na huwag nang tangkilikin ang mga iligal na paputok na patagong ibinebenta ng hindi accredited na mga otoridad.
Ito ang balita ni Nestor Torres. Ito ay nakumpiska ng mga ating kapulisan sa 10 bayan at yun nga po ay nagkakalaga ito ng almost 150,000 pesos. Sabay-sabay winasak at tinulog sa hukay na may tubig sa katinabunan ng lupa ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na paputok at pailaw sa mga bayan at syudad sa probinsya ng Bulacan. Kabilang sa mga sinirang firecrackers ay ang mga giant bawang, Goodbye Philippines at whistle bomb. Bukod pa ang mga kwitis, luces at sako-sakong paputok at mga boga. Ang nakikita natin ngayon ay yung actual na disposal na kung saan nga ay inihuhulog yung mga nakumpiskang mga illegal na pinagbabawal na paputok dito sa Bulacan na sa tulong ng PNP ay kasalukuyan ngayong idinidispose. Bali, ang tawag po namin doon ay disposal po ng mga explosive materials gaya po ng mga pyrotechnics at saka firecrackers po. Dumping and burning po yung ginawa po natin doon sa mga illegal po na paputok na maaari pong makasira ng buhay ng tao at saka ng properties po. Ayon pa kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Satur Ijong, lahat na nakumpiska nilang mga paputok ay delikado at maaaring magdulot ito ng pagkamatay sa sino mang gagamit at masasabugan ito. Itong Goodbye Philippines pagka sumabog po ay pwedeng nakakamatay. Kasi malalakas po talaga ito. Kung kaya't itong mga plapla, mga bawang na malalaki, 5-star na malalaki, ay talagang pinagbabawal yan. Kasi aside from yung magkakaroon ka ng serious injury, ay pwede pong ikamatay ng tao po. Ay naman kay Lea Alapide, Presidente ng Philippine Pyrotechnics and Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI, wala namang problema kung inspeksyonin ang mga tindahan at mga pagawaan ng paputok. Ang mahalaga ay mahuli ang mga nagbebenta ng fly-by-night na paputok na ipinagbabawal ng mga otoridad. Sa ngayon po ang pinapairal po ng ating DTI ay yung may PS Mark certification. Yan po ang aming panawagan na kung tungkol po doon sa mga ipinagbabawal na paputok o kaya pailaw, kami po ay humihingi ng tulong sa enforcement agencies na yun po dapat ang tulungan kaming i-monitor. Samantala, ang iba naman sa mga didumaan sa disposal na paputok at pailaw ay gagamitin ng PNP bilang ebidensya sa mga nahuli na nagbebenta ng iligal na paputok at walang permit. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad patungkol sa paggamit ng paputok tuwing may selebrasyon, marami pa rin ang gumagamit ng firecrackers para magdiwang lalo na sa nalalapit na pagpapalit ng taon. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung aksidente na maputukan ng firecracker? Ito ang balita ni Lisel Nael. Tuwing may malaking okasyon, lalo na kapag holiday season, hindi nawawala ang firecracker o ang paputok. Ngunit kaakibat ng paggamit nito ang mga aksidente gaya ng pagkasunog ng balat. Ilan sa makikitang palatandaan sa nagtamo ng first at second degree burn ay namumula ang balat. Makakaramdam din ng hapdi sa bahagi ng nasunog at mayroong pagkakataong ito ay nagpapaltos. Narito naman ang ilang paunang lunas na maaaring gawin sakaling makaranas ng aksidente. Una, alamin kung ligtas ang lugar para makapagsagawa ng first aid. I-check ang level of consciousness ng pasyente. Tulungan ng biktima na itapat sa running water ang bahaging apektado. Gawin ito sa loob ng 15 minuto. Tanggalin ang relo, singsing at anumang alahas dahil ito ay maaaring mamaga. Sakaling magpaltos ay huwag itong puputukin. Huwag lagyan ng anumang oil-based na pamahid. Kung ang napaso ay sa ibang bahagi ng katawan, i-expose muna ito bago itapat sa running water. Tandaan na kung mas malaki sa palad o malubha ang paso, ay dalhin agad sa ospital o tumawag sa emergency medical services. Sa datos ng Department of Health ngayong araw, December 27, umabot na sa 101 ang firecracker-related injuries mula December 22 hanggang December 27. At para sa iba pang first aid tips, laging manood sa UNTV News and Rescue at Lifesaver.
Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang aksidente na kinasasangkutan ng motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa isang barangay sa Apalit, Pampanga. Samantala, sinaklolohan din ng rescue team ang isang basketball player na nasugatan sa kalagitnaan ng laro sa Pasig City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Isang tawag mula sa concerned citizen ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team patungkol sa isang aksidente sa Purok 1, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayon sa biktima, galing sila sa isang arena at dumaan ito sa kasalungat na lane sa kaliwa nang biglang mahagip ng motor nito ang kasalubong pang motor kaya sila sumemplang sa gilid ng kalsada. Kinilala ang biktima na si Robin Magalak, 44 anyos, na iniinda ang sakit sa kanyang kanang kamay at ang sakay nito na may bukol sa kanang binti. Agad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga ito. Tumanggi na silang magpadala pa sa ospital. Pasado alas 10 ng gabi kagabi nang makatanggap rin ng tawag mula sa isang lalaki ang UNTV News and Rescue Team na may aksidente sa covered court ng Pasig Green Park Subdivision sa Pasig City. Nakahiga sa semento sa gilid ng basketball court nang madatna ng rescue team si Michael De Vera, 22 anyos na taga Cainta, Rizal. Iniinda ng player ang pananakit ng kanyang kanang tuhod na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Napasama ng bagsak ang player sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro. Sa lakas ng impact ng pagbagsak nito, dahilan upang magtamo siya ng deformity sa kanang tuhod na agad namang inassess ng team at nilapatan ng paunang lunas. Dinala ang player sa Cainta Municipal Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginagawa na ng Department of Foreign Affairs ang lahat upang makahingi ng pardon para sa 13 Filipina surrogate na nakakulong sa Cambodia. Ayon sa DFA, sinisikap nilang maging posible ito sa lalong madaling panahon. Patuloy anya sa pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Phnom Penh sa Cambodian authorities para dito. Bumoto pabor sa impeachment ni South Korean Acting President Han Duck-soo ang mayorya ng mga mambabatas 2 linggo matapos ring pagbotohan ng mga ito ang pagpapatalsik sa pwesto kay President Yoon Suk-yeol. 172 mga mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment ni Han Duck-soo na sinasabing nag-ugat sa umano'y pagtanggi nito sa mga demand upang makumpleto ang impeachment process ni President Yoon. Nagkagulo ang parliament dahil sa nangyaring botohan kung saan nagprotesta ang ruling party nila Yoon at Han matapos umanong i-anunsyo ng National Assembly Speaker na tanging 151 na mga boto lamang ang kailangan upang maipasa ang impeachment bill. At hindi na umano rito kailangan pa ang boto mula sa ruling lawmakers upang mag-proceed ang impeachment laban kay Han. Pinagtibay ni US President Joe Biden ang kanyang suporta sa Ukraine matapos ang pag-atake ng Russia noong December 25. Nakangako rin ito na patuloy silang magpapadala ng armas dito. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Facts are stubborn things. Here are the facts that we should measure the success or failure of our next 4 years. Kinundena ni US President Joe Biden ang December 25 attack ng Russia sa Ukraine. Ang nasabing pag-atake ay nagresulta sa pagkasugat ng ilan at pagkamatay ng isa sa region ng Dnipropetrovsk. Ayon kay Biden, layunin ng pag-atake ay putulin ang access ng mga Ukrainian sa init at kuryente sa panahon ng taglamig at ilagay sa peligro ang kanilang energy grid. Kahit malapit nang matapos ang kanyang termino, hiningi ni Biden sa Department of Defense na ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. We're battling through worldwide effects of the pandemic, Putin's war in Ukraine, and supply chain disruptions.
Nitong nakaraang halalan, pinagdududahan ni President-elect Donald Trump ang pagsali ng Estados Unidos sa gyera na nagpapahiwatig na dapat ang mga European allies ang magtaglay ng mas malaking gastusin. May mga Republican din na nag-atubili sa pagpapadala ng dagdag na tulong sa Kiev. Kinundi na rin ni Keith Kellogg ang pinili ni Trump na special envoy para sa Ukraine at Russia ang pag-atake. Sinabi ni Kellogg na dapat ay panahon ng kapayapaan, ngunit malupit na inatake ng Russia ang Ukraine. Ipinahayag din niya na mas lumalakas ang determinasyon ng Estados Unidos na magdulot ng kapayapaan sa rehiyon. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Ukraine at mananatiling nakatutok ang Estados Unidos sa pagbibigay ng tulong para sa bansa. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, December 30 ang 2025 General Appropriations Bill. Ang pagvito o hindi pag-aproba ni PBBM sa ilang probisyon ng panukalang budget ay maaari umano magresulta ng hindi magandang reaksyon mula sa ilang mambabatas. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Posibleng mangyari yung ganyang senaryo na kapag may mga binitong silence sa mga items ng ating Pangulo sa post-budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagveto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pag kalagayan sa kanila ay sasalang sa parating na midterm elections. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya, sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binabalaan sa yung Pangulo actually sa budget ng Pangulo-una yung consideration nila na kailangan talungin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na eleksyon. Pangalawa, yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Pangatlo, yung public backlash no sinasabi na parang napaka-greedy nila at masyadong self-serving itong minumungkahi na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat niya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin niya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nananatili ang upward price pressure o pagtaas sa mga presyo ngayong buwan ng Desyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bunsod ito ng mas mataas sa presyo ng pangunahing food items na epekto ng mga nakalipas sa bagyo at iba pang weather disturbances. Gayon din ang mas mataas na electricity rates at petroleum prices. Batay sa pagtaya ng BSP, sasampa sa pagitan ng 2.3 hanggang 3.1% ng December 2024 inflation. Nitong Nobyembre, umabot sa 2.5% ang inflation rate.
Samantalang posibleng umabot naman sa 3.2% ang full-year inflation ng bansa na nasa inflation target pa rin 2 to 4% para sa taong 2024. Inaasahan naman ng BSP na mababalanse ito sa pagbaba ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura gaya ng bigas. Walang naitala ang Philippine National Police o PNP ng untoward incident sa Manila Northport Passenger Terminal kaugnay nitong holiday season. Aalis naman ang huling biyahe ng barko mamayang alas 7 ng gabi. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, marami pa ba ang mga kababayan natin na bumibiyahe pauwi ng probinsya mula dyan sa Manila Northport Passenger Terminal? Magandang gabi, Monica. Alam mo, batay sa ating obserbasyon at batay na rin sa data na mula sa mga otoridad, normal lang, no? Tila normal lang, Monica, yung biyahe at pagdating ng ating mga kababayang pasahero dito sa Manila Northport Passenger Terminal. At meron kasi noong mga nakaraang araw pa nakaalis papunta sa iba't ibang mga probinsya. Sa katunayan nga, Monica, yung huling barkong aalis dito mamayang alas 7, lahat ng mga pasahero ay wala na rito sa kinaroroonan natin. Yung mga nakita nyo sa aking likuran, yan yung mga pasahero na maagang pumunta rito sa terminal para naman sa kanilang biyahe bukas. 3 barko lamang, Monica, ang may biyahe galing ng Manila Northport Passenger Terminal ngayong araw. Mayroong patungong Visayas at Mindanao tulad sa Cagayan de Oro, Butuan, Zamboanga at Iloilo. Sa monitoring ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP dito, hindi naman gaanong marami ang mga pasahero kahit nitong mga nakaraang araw, bagamat maaaring may hahabol pa bago ang pagpapalit ng taong 2024. Yan sir, mga bukas hanggang 29 sir, hanggang 30. Dagsaan talaga yan ng mga pasahero pa uwi ng mga probinsya sir. Rin anya silang naitalang untoward incident o hindi magandang nangyari dito sa terminal. Paalala po ng mga otoridad, iwasang magdala pa ng mga ipinagbabawal tulad ng lighter, matatalim na bagay, baril na hindi naman kompleto yung papeles. Mga basic na pinagbabawal naman dito sir, yung mga mga patalim, lalo na mga baril natin, firearms natin. Monica, mahigit 2,000 lamang ang pasahero sa terminal ngayong araw. Ayon sa ilang pasahero na ating nakausap kanina, maayos at maluwag sa terminal dahil kaunti lang yung mga pasahero. Maganda din ang panahon ngayon kaya inaasahan nila ang walang aberya na biyahe. Ang ibang pasahero, Monica, nagbigay pa ng tip na magandang kumuha ng maaga ng tiket para iwas aberya kaysa magbaka sakali na dito na lamang sa terminal mismo bibili. Kumuha na kami ng ticket. Yung 3 buwan pa, kumuha pa namin ticket. Yun ang nasa ticket is 27. Balak din namin umuwi ng December. Ang iba naman ay mas pinili na sumakay ng barko dahil bukod sa mas mura, Monica, yung pamasahe, ay hindi naman sila gaanong nagmamadali. Yung dati umuwi kami, nagka-airplane kasi kami, okay lang. Ngayon, first time ko sa to, hindi ko pa na-experience na. Ang huling barko, Monica, ay aalis nga mamayang alas 7 ng gabi na may mahigit 600 pasahero. Dadaan ito ng Iloilo at ang huling destinasyon nito ay sa Zamboanga sa Mindanao. Wala namang delayed o kanseladong mga biyahe kahit itong mga nakaraang araw. Samantala, Monica, isang matanda, 72-year-old mula sa Cebu, si Lola Fe Carmela Ogdamin. Galing siya ng Cebu. Aminado naman itong matanda, Monica, na umalis siya ng kanilang bahay na hindi siya nagpaalam doon sa kanyang mga magulang. Ang problema sa ngayon, pagdating niya dito sa Maynila ay hindi niya alam yung kanya daw kapatid na pupuntahan niya dyan sa Quezon City, which is 65-year-old na may sakit. Kaya ngayon, nandirito pa siya sa terminal, at kinokontak din ng mga otoridad, sinisikap yung nandoon sa kanyang kaisa-isang kontak yung binigay niya sa mga otoridad at wala, umbaga, hindi rin wala daw sila dito wala daw sa Quezon City, mayroon yata nasa Mindanao. At yun nga ang problema ngayon kung paano siya makapunta doon sa kanilang lugar at
isa sa nabanggit kanina ng pamunuan nitong terminal, mukhang iti-turn over siya sa DSWD para matulungan ang option dahil hindi nga niya alam yung kanilang address o yung kanyang kapatid dyan sa Quezon City ay mukhang ibabalik siya dyan sa Cebu City, sa Talisay City sa Cebu. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng nasa 1,500 patrol personnel na naka-duty sa North Luzon Expressway o NLEX hanggang sa January 6. Inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga motorista na dadaan sa NLEX, pangunahin na sa Bukawi Toll Plaza. Mula sa Balintawak Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, kumusta ang sitwasyon dyan sa NLEX? At saang lugar na kararanas ngayon ng mabigat na daloy ng trapiko? Monica, magandang gabi. Bandang alas 5 nga ng hapon nang maranasan itong mabigat na daloy ng trapiko sa mga papasok ng Bukawi Toll Plaza sa north at southbound area. Isa sa dahilan kaya nagkaroon ng pag-build up o pagsikip ng trapiko ay yung mga kababayan natin na humahabol para bumili ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Hanggang sa mga oras na ito, bantay sarado pa rin ang nasa 1,500 NLEX personnel sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, dahil long holiday ay asahan na ang bultong muli ng maraming mga sasakyan. Sa pagtaya ng NLEX Management, hindi bababa sa 350,000 ang dadaan sa NLEX. Inaasang nasa 10% increase ang magiging volume ng sasakyan hanggang January 6. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa expressway ay may pre-towing naman ang NLEX para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. ng December 30 hanggang 6 a.m. ng December 31 at January 5 hanggang January 6 ng 6 a.m. to 6 p.m. Wala namang roadworks mula sa December 19 hanggang January 6, 2025. Samantala, itutuloy naman ang inasimula ng Metro Pacific Tollways Management o PMTC na pre-toll sa NLEX mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1 para sa Class 1, 2, 3 vehicles. Sa tala ng NLEX Management, Monica, ay nagkaroon ng major accident nitong nakalipas nga lang ng mga araw itong December 24 kung saan nga ay isang minibus ang nagkaroon ng aberya sa electrical wiring ng sinasakyan na minibus at kung saan ay 5 dito sa mga pasahero ang nagkaroon ng malubhang karamdaman na nagtamo ng matinding mga sugat at bali sa katawan na dinala ito sa JBL Hospital sa San Fernando, Pampanga. Bukod pa yung bumangga doon na isang sasakyan na kung saan nga ay merong isang mga pasahero doon na dinala rin sa JBL. At sa sitwasyon naman dito sa Balintawak Toll Plaza, kanina lang itong mga bandang 10 minuto lang ang nakalipas, merong isang kotse na tumirik dito sa mismong pila sa cash lane at ito ayon dito sa NLEX patrol personnel ay nung nakausap natin na isang marshal ay naubusan ng gasolina yung isang kotse kaya paalala ng NLEX management at personnel na siguraduhin merong karga na gasolina yung kanilang mga sinasakyan. At bukod dito kay 24 hours ngayon yung kumapapasin natin dito meron silang itinayo rito na isang tent para doon sa mga magpapakabit ng RFID sticker at magpapareplace ng RFID kung saan nga ay 24 hours na pwede dito sa Balintawak sila magpa-install na magpakabit ng RFID hanggang December 31. Ganon din ay yung mga magpapaload naman ay tuloy-tuloy pa rin hanggang 24 hours ang kanilang mga duty. Sa pagkaya ng NLEX Management, nung nakausap natin yung mga nagpapakabit ng RFID, umaabot sa isang araw ay nasa 300 ang mga motorista yung mga nagpapakabit ng RFID at nagpapaload dito sa Balintawak Toll Plaza. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Halos doble na ang itinaas na bilang ng mga biktima ng paputok sa 2 magkasunod na araw. Base sa datos ng Department of Health, isa ang Metro Manila ang may pinakamarami dito. Tiniyak naman ng DOH ang kahandaan ng mga ospital na tugunan ang mga dadalhing pasyente sa kanila.
Ito ang balita ni Mia Alonzo. Ngayong umaga, December 27, may naitala na tayo na 101 fireworks-related injuries nationwide. Naka-code white na ang mga Department of Health accredited hospital ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Nangangahulugan ito na bawal nang magbakasyon ang mga health workers. Nakahanda na rin ang general and orthopedic surgeons, maging ang mga anesthesiologists, internists, operating room nurses, ophthalmologists, and otorhinolaryngologists upang rumisponde sa emergencies anumang oras. Pag sinabi pong code white, huwag tayong matakot. Ibig sabihin po yan, mas marami pong instrumento, mas maraming panghugas, mga gamot, anesthesia, para kung kailangan pong putulin ang mga daliri at paa at kamay. Na huwag na ho natin sanang gawin, kaya mag-iwas paputok na lamang ho tayo. Ngayong araw, umabot na sa 101 ang naging biktima ng paputok base sa tala ng DOH. Naitala rin ng DOH na may pinakamataas na bilang ang National Capital Region na sinusundan ng Central Luzon, Cagayan Valley Region, Visayas Region at pinakahuli ang Region 1 at Central Visayas. Karamihan sa biktima ay mga lalaki na may 19 na taong gulang pababa. Pangunahing sanhi nito ay naputukan ng mga iligal na paputok, partikular na ang Boga, 5-star at Piccolo. Pati yung quitis pumasok na rin. Kahit legal siya rin ay nagiging top 4 na dahilan ng ating mga fireworks injuries. Pagpapaalala naman ng Department of Health sa publiko, ang iba yung pag-iingat, lalo na ngayong kasagsagan ng paggamit ng mga paputok, lalo na sa December 31. Kung tayo ay nagbabantay at sana po mag-iwan ating mga kababayan, mag-ingat rather ang ating mga kababayan sa may kanlaon, magkakaroon din tayo ng mistulang parang ashfall kapag tayo ay gumamit ng maraming paputok at ang pulbura ay nasa hangin. Kaya ang mga may hika dapat po mag-ingat. Pinag-iingat rin sa panahong ito ang mga may respiratory diseases gaya ng asthma. Ayon sa DOH, may posibilidad na ang mga may hika ay sumpong nito, bunga ng mga usok ng paputok, kaya't ihanda na ang mga inhaler at mga precautionary measures sa paglipat ng taon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong hapon, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero na habol pauwi sa mga probinsya para magbakasyon ngayong long holiday. Sa Batangas Port, magkakaroon lang ng mahabang pila sa ticket booth pero wala naman delay ang biyahe ng mga barko. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, marami pa bang mga pasahero na dumarating dyan sa Batangas Port? Magandang gabi, Nela. Hindi nga tulad ng inaasahan na marami ay ngayon ay medyo matumal yung pagdating ng mga kababayan natin na pauwi sa mga probinsya. Hindi tulad din kaninang tanghali na medyo mahaba yung pila sa mga ticketing booth. Bandang alas 4 ng hapon kanina nang maging matumal ang pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Sa tala ng Coast Guard District Southern Tagalog, as of 6 a.m. hanggang 12 noon kanina ay umabot sa mahigit 11,000 ang outbound passengers at mahigit 9,000 naman ang inbound passengers. Nakapag-inspeksyon din ang PCG ng nasa 58 vessel, 37 roll-on, roll-off ro-ro vessel at 28 mga motor bangka. Ang mga ticketing booth dito ay wala namang nakapaskil na delay o pagkaantala ng biyahe o fully book ng mga barko papunta ng Oriental, Occidental Mindoro at Romblon. Bukas din ang mga ito para sa mga walk-in na pupunta para bumili ng ticket. Nasusunod naman ang schedule ng mga barko kaya naman maalwan ang biyahe ng mga pasahero gaya nila Tatay Silverio Bustamante at Nanay Rosel Makagaling. Sa tingin ko po yung dating namin dito parang kakaunti ng pasahero, hindi man katulad nung na marami. Okay lang naman yung biyahe namin, smooth pa. Hindi pa ganun ka-crowded yung dito sa terminal. Hindi, dati last time na sobrang crowded. Pero naghanda pa rin sila dahil nga inasahan nila ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw. Ang paalala ko po doon sa mga biyahe ngayon, kailangan po agagahan ng
pagpunta ng Pier ng Batangas dahil madagsa pa po ang tao. Mas inagahan namin yung biyahe. Kasi pagdating ng 28, 29, 30, mas mahirap na yung biyahe. Nel, ngayon nga alas 6 ng gabi ay medyo maikli yung pila sa ticketing booth sa loob nitong Batangas Port at sa ngayon ay patuloy naman dumadating yung mga kababayan natin na nais ngang humabol para makauwi sa kanilang mga probinsya at tiniyak din naman ng Batangas Port na pagdating nila ay makakabili sila ng ticket para nga makauwi sa kanilang mga probinsya. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Nel. Binigyang diin ng World Health Organization o WHO ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa mga bata at sanggol. Ayon sa WHO, ang mga hakbang para sa global immunization ay nakapagligtas na mahigit 100 milyong buhay mula nang itinatag ang Expanded Program on Immunization 50 taon na ang nakalilipas. Katumbas ito ng 6 na buhay bawat minuto. Kabilang sa mga bakunang naging matagumpay na naisagawa sa buong mundo ang malaria, meningitis at HPV vaccines. Magpapatupad ng ilang pagbabago ang Australia pagpasok ng taong 2025 mula sa mga pagbabayad sa welfare at pagtaas ng presyo hanggang sa mga bagong batas at regulasyon. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Magkakaroon ng ilang pinakamalaking pagbabago sa Australia pagpatak ng January 1, 2025. Una rito ang pagtaas ng bayad sa welfare upang umayon sa pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mga tumatanggap ng youth allowance ay makakakita ng pagtaas mula $15 hanggang $30.60 bawat 2 linggo hanggang sa pinakamataas na rate na $845.80 depende sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang parental income test threshold para sa youth allowance ay tataas din ng $2,555 bawat taon at magiging $65,189. Ang mga tumatanggap ng O-Study ay magkakaranas ng $30.60 increase bawat 2 linggo na pinakamalaki para sa mga single parent. Habang ang carer allowance ay tataas ng $5.80 na magiging $159.30 bawat 2 linggo. Magsisimula na rin ang pagtaas ng pamasahe sa mga passenger trains at trams sa susunod na taon. Gayon din ang mga presyo ng kuryente ay inaasahang bababa. Ang mga bagong batas ay ipapatupad kabilang ang kriminalisasyon ng wage theft. Ang Foreign Resident Capital Gains Withholding Scheme ay magbabago kung saan tataas ang withheld amount mula 12.5% hanggang 15% sa mga benta ng ari-arian. Tatanggalin din ang dating threshold na $750,000. Dahil sa taunang indexation, tataas muli ang presyo ng passport sa Australia simula January 1. Ang pagtaas na ito ay inanunsyo noong nakaraang taon at sinasabing para sa pangangailangan ng pondo para sa mga serbisyo at infrastruktura. Ang mga pagbabagong ito ay layuning mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang mga otoridad sa Victoria, Australia sa posibleng malalaking sunog dulot ng matinding init at pabago-bagong direksyon ng hangin. Inaasahan ang temperatura hanggang 37 degrees Celsius kaya't pinayuhan ng mga residente na iwasan ang paglalakbay at manatili sa mga evacuation center. Sa Grampians National Park, sumiklab ang sunog na sumira na sa 55 ektarya. Bagamat walang naitalang nasirang tahanan, nagbabala si Deputy Premier Ben Carroll na maaaring magpatuloy ang mga sunog sa mga susunod na araw. Tuwing holidays, hindi maiwasang matukso sa masasarap na pagkain. Ngunit alam nyo ba na pwede pa ring ma-enjoy sa kainan kahit nang hindi napapabayaan ang kalusugan? Alamin ang tips para panatilihing balanse ang dieta kahit pa may handaang naghihintay. Ito ang balita ni Kichi Cipriano.
So what I usually tell my patient is they always ask, Doc, ano bang proper diet? I came up with an acronym of the diet because there are several diets that are now fads or sinusunod ng mga iba't ibang tao, right? Kaliwat kanan ng mga handaan, kainan at parties ngayong holiday season. Ngunit ayon sa occupational medicine physician at head ng Makati Med Wellness Center na si Dr. Ryan Bautista, kailangang maging maingat sa pagpili ng kinakain upang mapanatili ang tamang kalusugan. So I tell them just follow 4 things, which is the DIET. First is D for divide or diversify. Alam naman natin masasarap ang pagkain, so kung hindi nila kayang iwasan, baka pwede lang kontian o hatiin na lang. Or diversify, try other healthy food na pwede nilang kainin. Next is I for diet, is to individualize. Not all diets are pwede sa lahat. May ibang diet kasi na nakakasama, lalo na kapag mayroon kang diabetes or cardiovascular problem, na hindi naman pwede kainin ng lahat ng tao. Letter E is eat with a purpose. We all know that we should parang eat to live, not live to eat. So, meaning we should eat with the purpose of being healthy, not eating just because of being extravagant. The T is timely eating. Make sure not only that we eat right on time, but also we enjoy those timely eating. As we know also, the more na chinu-chew natin yung food. Ayon pa kay Dr. Bautista, iwasan ang labis na matataba, maalat at mahirap tunawin na pagkain lalo na sa gabi upang hindi mahirapan ang katawan sa pagtunaw nito at maiwasan ang labis na timbang. Paggabi na, bawasan na lang yung mga kinakain na lalo na yung mga matataba, maaalat, and hard to digest ng pagkain. Kasi mahihirapan yung digestive system, as what you mentioned, to metabolize and excrete it in our body, which adds to our fat content, and mahihirapan pa sila matulog. Bukod sa tamang dieta, pinapaalala rin niya ang kahalagan ng regular na executive check-up o annual physical exam para matiyak ang maayos na kalusugan. Sa Makati Medical Center, sinasama na rin ang mental health screening bilang bahagi ng tinatawag na Basic 6 upang masigurado ang holistic well-being ng mga pasyente. The basic that comes with it before are the basic 5 na tinatawag natin, di ba? The CBCs, para i-check kung may infection or kamusta ang ating mga RBCs at dugo, kung mayroon na bang anemia. Meron din tayong kasamang urinalysis to see our ihi and kidneys, to check it. Meron din kasamang chest x-ray, of course, to see our heart and lungs. Meron din yung physical exam ng doktor. And sometimes, if warranted, there's also fecalysis. They call it basic 5, but here in Makati Med, since we have already psych consults or mga psychologists, we try to include stress management, which we call now as a basic 6. So we know how important mental health is now, so sinasama na namin siya as a screening dun sa basic 5. At para sa iba pang impormasyon ukol sa Holiday Healthy Lifestyle, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UON TV. Kichi Cipriano, UON TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagkaalaman po, andito ko ngayon sa Intramuros, partikular dito sa Baluarte de San Diego. Nakikita niyo po ba yung bilog na istruktura sa aking likuran? Bakit kaya bilog yan at para saan kaya yan? Alamin po natin. Ang disenyo ng baluarte ay sinadyang bilog, isang arkitekturang nagbibigay daan sa epektibong depensa. Mula rito, makikita ang mga bukas na espasyo na nagsilbing lagusan ng mga kanyon at mga tagapagtanggol, habang ang makakapal na pader ay nagprotekta laban sa pagsalakay.
Sa gitna ng istruktura, matatagpuan ng sentral na bahagi na maaring ginamit bilang imbakan ng bala, mga kanyon o taguan ng mga sundalo. Ang disenyo nito ay nagbigay ng mas malawak na tanawin para sa mga tagapagtanggol, habang sinisiguro ang seguridad sa lahat ng direksyon. Ang Baluarte de San Diego ay bahagi ng mas malawak na impluwensya ng European Military Engineering noong ika-16 na siglo. Katulad ng mga baluarte sa iba pang bahagi ng Intramuros, ito ay idinisenyo upang labanan ang mga modernong armas ng panahon. Sa ngayon po, ang Baluarte de San Diego ay hindi na po ginagamit sa digmaan. Isa na lamang siyang pasyalan o historical site na nagpapakita kung gaano kagaling ang ating mga ninuno sa paggawa ng ganitong klaseng mga structure noon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po at shout out kina Carmelina Luna, Edwin Niever, Gamay Bantolo. Maraming salamat din po kina Jerry Vergara, Leon Garcia at June Lagasca. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 20. Na nagsasabi, "Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.